kababayan. O, anong sunod? Eto na. Saldico. Hindi pinagkatiwalaan sila pero ang trabaho nila di naman ginawa. O, yun. Di ba? Sunod mga kababayan. Dito tayo kay Saldico. Alam niyo mga kababayan, meron akong napanood kanina na live, no? Ng isang kritiko ni PBBM na nagtatago ngayon sa Netherlands. Walang iba kundi si Harry Roque. Sa totoo lang mga kababayan, according sa pagpupulong doon sa Congress, no, sa House of Representatives, hinanap nga ni Toby Chanko itong si Saldico. Kasi si Saldico may alam dyan sa mga nangyayari sa pagkaroon ng mga kontraktor, mga kababayan na di umano, si Saldico daw may 15 billion daw na natanggap mula sa budget at kailangan daw sagutin ito ni Saldico. So ngayon mga kababayan, hindi lumabas si Saldico kasi ang sabi nga ng House of Representatives, nagpaalam daw si Saldico na pumunta ng Amerika dahil hinatid ang kanyang anak at nagpagamot sa Amerika. So may rason nga naman. Ngayon ang tanong, kailan ba yan? So speaking mga kababayan of Saldico na sa Amerika, ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan, ay hindi daw, actually mga kababayan, halos lahat ng mga hindi daw kaya ipatawag ng Senado si Saldico. Bakit? Hawak daw ni Saldico ang liig ng mga senador. So maitanong ko lang, so ibig sabihin ba Harry Roque, pati si Marcoleta hawak ni Saldico sa liig? Eto na mga kababayan, nilaglag na ni Harry Roque na si Marcoleta ay isa sa hawak ni Saldico sa liig. Kasi hindi daw kaya na ipatawag ng Senado or ng mga senador si Saldico. Kasi bakit? Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ang sinabi ni Harry Roque. Naku, mahirap ito mga kababayan. Si Harry Roque po ang nagsabi. Kung naalala ninyo, sabi ni Sara Duterte, alam ninyo, 2 tao lang po ang may hawak ng pondo sa Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. So ngayon mga kababayan, based sa kadaldalan ni Harry Roque, nilaglag niya na mismo pati si Marcoleta hindi kayang ipatawag si Saldico sa Senado. Ito wait lang mga kababayan. Ito. Buksan ko lang Ito po siya. Wait lang mga kababayan, nawala. Ito. Wait lang kasi nawawala po mga kababayan Ito na. Ay, ba't nawala? Hindi kasi agad-agad siya lumalabas, mga kababayan. Ito Pakinggan ninyo ang sinasabi ni Harry Roque, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, ito po. Halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang contractor nila, si Saldico. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Saldico sa Senado? Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Saldico. At tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang contractor ng senador? Kayo naman, alam nyo ng patakaran. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks sa proyekto. Kaya itaga nyo sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Saldico sa Senado. Kasi dyan talaga siya lumaki dahil siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang kontraktor nila
si Zaldico. Nako. Kaya kung kayo nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado, chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. At tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang kontraktor ng senador? Kayo naman. Alam nyo ng patakaran. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks. Kita ninyo, mga kababayan, nilaglag na po ni Harry Roque. Ayun, maraming salamat kay Alex Garchi Torina Artwork sa yung 10 Hong Kong dollars super chat. Thank you so much po. Kita ninyo, mga kababayan. Ma'am Rosario, mastermind si Zaldico, pero sino ang amo ni Zaldico? Yun ang tanong. Yun nga ang tanong, ha? Unsa ko kabuang, ha? Unsa kabuang, ha? Yan ang tanong ngayon, ha, mga kababayan. So, ibig sabihin, ang sabi ni Harry Roque, halos lahat ng senador, ay hawak sa liig ni Zaldico. Bakit? Kasi lahat daw ng mga senador na may koneksyon sa proyekto ng gobyerno dumadaan kay Zaldico. Ngayon, mga kababayan, may tanong ko lang, totoo nga ba ang sinabi ni Harry Roque? So kung ganun halos lahat ng senador, so ultimo pa, si Marcoleta kasali? Kasi si Marcoleta po ang itinalagang chairperson ng Blue Ribbon Committee. So ngayon mga kababayan, meron na tayong hihintayin. Meron na tayong aabangan. Kung itong si Zaldico ay hindi kayang ipatawag ni Marcoleta sa Senado, alam na this. Yeah? May pakinabang din pala ang kadaldala ni Harry Roque. Kaya nga Ma'am Alma alam nyo, ang isda kasi nahuhuli yan sa bunganga, hindi sa buntot. May tama talaga si Roque. So ngayon mga kababayan, aabangan natin. Kasi nga ang mangyari dito, kung hindi si Zaldico maipatawag sa Senado ni Marcoleta, sa madaling salita, malaking question mark at malaking exclamatory point at malaking check ang sinabi ni Harry Roque. Kasi bakit? Bakit hindi nila kayang ipatawag? Kasi bakit? Hawak nga naman, no, ni Zaldico sa liig itong mga senador. Si Zaldico ang kontraktor ng mga senador. Yun ang sabi ni Harry Roque. Ulitin ko ha. Okay. Dahil siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang kontraktor nila si Zaldico. Kita ninyo? So sa madaling salita mga kababayan, ulitin ko, kung hindi kayang ipatawag ni Marcoleta si Zaldico, ibig sabihin, totoo. Nako, mga kababayan. Senate President Chis Escudero, hinahamon ka po ng mga nanonood sa akin. Hinahamon ko din po, Chis Escudero at Marcoleta, na ipatawag ninyo si Zaldico sa Senado. At bakit dyan sa hearing sa mga kontraktor or kontratista, never ninyong natanong, mga senador, kung sino ang mga kontratista na nagbibigay sa mga senador. At bakit ni isa sa pangalan ni Zaldico hindi nabigkas dyan sa hearing sa Senado sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta? Yan ang mahirap Kaya nga sabi ni Basti Duterte, walang makukulong dyan Ano lang yan sarsuela yan. Circus yan. Bakit? Paikot-ikot lang yan, sabi ni Sara. Bakit? Walang makukulong dyan. Mauuwi lang sa arigluhan yan. Mauuwi lang sa thank you yan. Kaya mga kababayan, ito ang masasabi ko sa inyo. Kapag walang nangyari dyan sa hearing ninyo sa Senado at sa Kongreso, nakita ninyo nangyari sa Indonesia, sinunog ang Legislative House, baka raranasin nyo yan
Kahapon pa nga lang, binato lang kayo ng putik at pintura. Ang mga pulis nagkakandara pa na. Tandaan ninyo, ang taong bayan nakasubaybay sa pangyayari ngayon. Kung walang mangyari dyan sa hiring-hiring na yan, kung walang mangyari dyan sa investigasyon sa flood control, sa mga nagnakaw, sangkot, at nagbulsa sa pera ng taong bayan, hindi nyo lubos akalain na yung mga loyalista, kakamping at DDS, magsanibwersa yan para pabagsakin kayong lahat dyan. Sorry po mga kababayan, nag-interrupt tayo. Baka hindi nyo lubos akalain na yung DDS, kakamping at loyalista, magsanibwersa yan at pabagsakin kayong lahat na nandyan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Di ba? Hindi nyo lubos akalain. Bakit? Kahit sabihin mong DDS yan, supporter yan ni Sara, supporter yan ni Digong. Kapag nadismaya yan sa mga congressman at senador, susunugin talaga kayo dyan. Diba? Susunugin kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Ang daming politician, ang daming mga political analyst na nagsasabi, walang mangyayari dyan sa hiring-hiring at investigasyon na yan. Mas may mangyari pa doon sa private investigation na binuo ni PBBM, yung Independent Commission. Mas may mangyari pa doon. Pero yan, hinarang daw di umano ng ombudsman na wag daw munang mag-imbestiga ang Independent Commission na binuo ni PBBM hanggat hindi tapos ang investigasyon sa Senado at sa Kongreso kasi labag daw yan sa batas. Naku, ang presidente dinidiktahan na ng ombudsman. Kita ninyo mga kababayan, hanggat walang markulong dyan, hanggat walang managot dyan, hanggat itong mga kongresista, itong mga kontraktor, pag nakatakbo ng ibang bansa yan, thank you. Di ba? Thank you na lang yan. Kaya huwag kayong mag-expect na dahil sa kabulastugan at kapalpakan ng mga politiko, kung walang makulong dyan sa investigasyon sa Kongreso at sa Senado, good luck, mark my word. Papangalawa ang Pilipinas sa nangyari ngayon sa Indonesia. Maniwala kay sa akin. Ang taong bayan nagmamasid. Ang taong bayan naghihirap. Ang taong bayan nagpapagod. Tapos kayo, ang sarap ng buhay ninyo, naka-private jet, naka-Land Cruiser, naka-SUV, naka-luxury cars, may swimming pool ang bahay ninyo, may elevator at escalator ang bahay ninyo, third floor, fourth floor, naka-condo kayo, may mga pwesto kayo sa BGC na pinakamahal na lugar, may mga sarili kayong hacienda, may mga malalaki kayong bahay, kaya ninyong bilhin anytime kung ano gusto nyong bilhin, samantalang kaming mga Pilipino, nagpakapagod. Kaya nga yung iba pinipilit mag-abroad kahit napakalayo sa pamilya, kahit ang liit pa ng mga bata bago pa lang panganak iniiwan na. Basta nalutas na at hindi na nadede. Kaya minsan yung mga magulang na nasa abroad, pag uwi, hindi sila kilala ng anak nila. Para lang maiahon sa hirap ang buhay nila dito sa Pilipinas na napakahirap. Samantalang itong mga politician na tinatawag na mga public servant, pero sila yung sinisirbihan ng taong bayan. Samantalang dapat sila ang magserbisyo sa taong bayan. Pero take note, the best way to become, to make you rich, either businessman or politics. Yan ang totoo. Ang sarap ng buhay ninyo. Samantalang kami, buong araw nagpagod. Pag uwi, magla-live pa at mag-react. Tapos kayo, upo-upo lang. Yung milyones ninyo, everyday ninyong nakukubra. Samantalang kami, makahawak lang man kami ng 1 milyon, halos ikakamatay pa namin. Take note. Sino sa ordinaryong Pilipino ngayon na may hawak 1 million? Wala. Pero sa politiko, milyon, bilyon, trilyon ang pinag-uusapan. Kita ninyo?
Akala ko, dati nung maliit pa ako, anong gusto mo paglaki? Gusto ko po maging teacher. Gusto ko po maging abogado, maging doktor, maging nurse, at maging profesional para yumaman. Pero hindi pala, mga kababayan. Ang pinakamayaman pala sa Pilipinas, kontraktor. Kita ninyo? Sa Amerika, ang pinakamayaman sa kanila, magsasaka. Dito sa Pilipinas, ang pinakamayaman, kontraktor. Kita ninyo? Kaya ako po'y hinahamon ko po ang Senado at Kongreso. Ayusin niyo po ang trabaho ninyo para makakuha po kayo ng boto sa sunod na eleksyon at may magtitiwala sa inyo. Pero, sad to say, kung hanggang thank you lang yan kasi sangkot din kayo dyan, mark my word, yung nangyari sa Indonesia, pinulbo ang mga legislative offices, baka mangyayari yan dito sa Pilipinas. Hindi ko man sinabing nanawagan ako, pero take note, yung mga nanonood sa akin, hindi po yan sila bulag. Hindi din po sila bungol. DDS lang naman ang bobo, pero nakikita ng mga DDS. At naririnig nila. Kita ninyo? Sabi ko sa inyo mga kababayan, darating ang panahon na DDS, loyalista, kakamping, magsanib puwersa yan dahil sa mga kurap na opisyalis. Take note, kahit ako, kung merong DDS dyan, nalulusob kasi nakita nila na hindi maganda ang patakaran ng gobyerno, sasali ako. Bakit? Hindi, walang kulay dito. Walang grupo, walang kulay. Pagdating sa binaboy na tayo, kahit sabihin mong mga DDS yan, mga bobo yan, taxpayer din yan. Kahit sabihin mong loyalista ako, matalino ako, taxpayer din ako. Walang lamang pagdating sa taxpayer. Pantay-pantay tayong lahat nagbabayad. Kaya walang kulay, walang politiko pagdating sa pagsanib puwersa para sugpuin ang kahirapan. Dahil sa korupsyon. Take note mga kababayan. Hindi na maiisip ng tao kung DDS ka, loyalista ka or kakamping. Once na binababoy ka na. Totoo yan. Di ba? Walang kulay-kulay dito pagdating sa... Pera natin yan. Kahit sabihin mo mga bubong DDS yan, taxpayer din yan. Di ba? Paano na lang tayo? Uunahin natin yung... Porket suporta tayo kay Sara? Hindi na tayo tutulong? O, porket suporta tayo kay BBM, hayaan na lang natin ganyan? Hindi! Di ba? Pilipino is Pilipino. No color. No pangit, no maganda, no bata, no matanda. As long as binaboy ka at inapakan na ang karapatan mo bilang Pilipino, walang kulay-kulay dito. Kahit sino ka pa, magsasanib puwersa yan. Maniwala kayo sa akin mga politician. Ang politiko, dumadaan lang. Pero ang taong bayan, hindi nauubos. Yung politician, konti lang kayo. Take note, milyones ang boto ninyo. Hindi nyo naisip, milyon ang bumoto sa inyo. Kung yung milyon na yan ay susugurin kayo, saan kayo tatakbo? Di ba? Yan ang totoo. So, dito tayo, mga kababayan. Sunod nating pag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, walang kulay-kulay dito, walang DDS, walang kakamping, walang loyalista. Pagdating sa karapatan ng taong bayan, binababoy na ninyo. Di ba? Stop, insinuating about Indonesian. Alam mo, Sir Leonardo, hindi ko naman sinabing in-insist ko, no? In-insinuating ko na mangyari sa Pilipinas. 105% mangyari yan dito. Bakit? Buti nga, sa Indonesia, ang sinunog nila, legislative office lang. Sa buhay natin ngayon, hindi nyo alam, ang mga DDS galit kay Marcos. Ang mga loyalista at kakamping galit sa mga krokodile. So pag nanagsanib puwersa yan, may gobyerno pa? Hindi nyo pwedeng sabihin yan stop insinuating. Hindi. Tanga lang. Tanga lang. Tandaan ninyo mga kababayan, 100 years plus na po si Rizal namatay. Si Rizal lang po ang martir. Ngayon magpakamartir ka pa? Take note, ikaw kumakain ka tuyo. Nagpapasok ka sa trabaho. Ang liit ng sahod mo. Samantalang yung mga politician, nabubuhay silang prinsipe at prinsesa, marangya. Take note tayo,
Sa isang buwan, kung may anak ka, may pamilya ka, may bayad ka sa bahay, tubig, kuryente, hindi ka halos makakain ng king crab. Kasama mo, pamilya mo. Pero itong mga politisyang kawatan, Diyos mio marimar, yung mga ulam nga nila nagkapanis-panis na sa freezer, itatapon na lang. Diba? Yun ang tandaan ninyo. Tayong ordinaryong Pilipino, mahihirapan tayo kumain ng steak. Pero itong mga politician na hindi nagpagod, yung mga ulam nila nagkapanis-panis na, oh. Kita ninyo? Yung mga bags nila, milyones ang halaga. Samantalang tayo, makabili nga itabag, swerte na kung may tag 300. 1,000 nga lang bag, hindi mo na mabili kasi mas unahin mo yung bigas. Kasi may anak kang nag-aaral, may anak kang papakainin, may babayaran kang tubig, kuryente at bahay. Pero yung mga anak ng politician, putang ina, ang mga mamahaling gamit, saan nila kinuha yun? Wala namang mga trabaho. Diba? 700K nga ang pagkain ni anak ni Ko. 700K? Isang kainan lang? Yung 700K, putang ina, lupa na yun sa probinsya. Ipapamana mo na yun sa anak mo at kaapu-apuhan mo. Diba? Oh, kaya hindi yan insinuating about the Indonesian protest. Mangyayari yan. Nangyari nga ang EDSA People Power noon. Hindi naman bago sa atin yan. Katulad niyan, may makulong ba sa mga DDS? Nakulong na si Digong, nangyari na nga. Hindi pa ba mangyaring makulong si Bato at si Bongo? Kaya sabi mo, insinuating about Indonesian protest. Nangyari nga sa People Power, hindi naman na bago sa atin, nangyari na noon. Kaya may possibility mangyari ulit ngayon. Diba? Ganun yun. Ayaw ko na maraming sabi, sumubra natin sa oras. Kaya, ito yung sunod, mga kababayan. Ito pa, sabi ko sa inyo, wala kayong aasahan dyan sa Senado. Diba? Ito sabi ni Joselito, mga hambog. Ako, construction worker lang ako, pero ang 3 kong anak na pagtapos ko ng college. Di ba? Tignan ninyo. Tayo naghirap, di ba? Sa kakatipid. Yung mga anak ng politisyang magnanakaw, putang ina. 700K isang kainan lang. Di ba? Pumunta pa nga ng Hong Kong yung pagkain nila, mahigit 300K. O 250,000. Isang kainan lang nilang pamilya. Putang ina. Ang milyon sa kanila, 1,000 lang ang halaga. Sa atin yung 1 milyon, putang ina, lupa at bahay na yan. Ipapamana mo na yan sa kapwa-apuhan mo. Bago nga tayo makahawak ng cash 1 million ngayon, ikakamatay mo pa. Dito tayo sunod mga kababayan.